Ilan lang sa mga kilalang Pilipino makata sina Francisco Baltasar at Jose de la Cruz o Huseng Sisiw. At ngayong World Poetry Day, kilalanin ang ilang makata ng modernong henerasyon. Narito po ang report. Ang bibig ko, ang dila, ang wika, kaluluwa ay ginagapos ng liwanag mo na di mailarawan. Ginagawa mong baraha, itong aking ligaya. Pinagbabala-balasa, pinapatungan ng pusta. Wala na nga sigurong mas makapangyarihang instrumento kaysa sa salita dahil halos lahat ng tao kayang lumikha nito, lalo na kung sa atin mismo galing ang tugma at balarila. At may pagmamanahan naman tayo dahil likas na makata ang ating mga ninuno. Nariyan ang mga sikat at makatang sina Huseng Sisiw at Balagtas. At tinangay na ng tren ang naglakbay na pag-ibig. Pasuriin muna ang luwas at hulo at makikilalang malinaw at wasto. Nang sakupin tayo ng mga Kastila, salita rin ang naging sandata ng ilan para ipaglaban ang ating kalayaan. Ang salita natin huwad din sa iba na may alfabeto at sariling letra. Sa pag-usbong ng social media, lumawak ang espasyo sa paglalahad ng damdamin. Pero kung may punaman ang isa sa mga pambansang alagad ng sining, ang ginagawa lang nyo, express lang kayo na express eh. So, ang spelling nyo, pawardi-wardi, o grammar ninyo, balubuloktot, communicate nyo, kung minsan wala naman talaga kayo ikinukommunicate. para kay Rio Alma, sagrado ang salita. Hindi inaapura, hindi basta-basta. She mingled and found pieces to solve her puzzled mind, unifying her solitude with the divine. Si Cookie, survivor ng sexual molestation, tula raw ang nagpahilom sa masama niyang karanasan. Ginagamit niya ngayon ang kanyang talento para tumulong sa iba, partikular sa mga kababaihan sa Women's Crisis Center. Nakaka-heal pala siya talaga, nakaka-heal siya ng puso, nakaka-heal siya ng soul. Nagkwento sila about their pain, pero may redeeming factor towards the end na okay, pero hindi pala ganito lang ang buhay. So I put my hands back into my pockets just to remind myself how much my mother thinks I'm worth. I name my price and it is different every time. Simula nang tumungtong sa entablado at bigkasin ang mga piyesang sumasalamin sa kanyang pagkatao, natagpuan daw ni Jude ang kaligayahan. Tunay nga raw mapagpalaya ang kanyang mga likha, lalo na ang mga patungkol sa kanyang sexualidad. Kaya kahit pa sabihin ng ilang kritikong lumamya ang damdaming makabayan sa tema ng mga makabagong tula, naniniwala si Jude na personal mang karanasan ang pinaguhugutan may epekto pa rin sa lipunan. My identity as a gay man, it's sort of representative of the voices in the Philippines that are not being heard. Smile a bit brighter, even when it's forced. Falling in love is like getting your teeth yanked out of you awake. To lay my heart to the table, wishing you'd feel it beating. Hindi may tatangging limitado lang ang nararating ng mensahe ng mga makata ngayon. Pero tiyak, marami ang mga nakakaalam ng mga katagang hip-hop. Lalangoy sa dagat, maliligo sa ulan. Maghahanap ako makahiya sa damuhan. Ako lalakad ng kapasat putikan. Ang oras ay ngayon, walang tanong na kailan. Dati pa man magkakabit na sa bituka ang tula at musika. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga awitin, napaparating ni Glock 9 sa masa ang iba't ibang issue at mensaheng dapat pag-usapan. Yung pinaka-favorite line ko, mga kutsara at tinidor at plato na hindi kilala ang totoong. Katulad nga sinabi sa akin ni Francis Magalona, God gave you a gift to influence people. And the question is, paano mo gagamitin yun? Simple lang daw ang panuntunan. Ilahad ang para sa iyo'y katotohanan. Makaapekto man ito sa isa o 1,000,000 tao. Yung ligaya kasi ng paggamit sa language, anong tawag dito? Nakakadulot yun ang ligaya ng kaluluwa mo eh. I dare for you to let it out. Just let it out. Trisha Zafra, GMA News.